umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin ay ang sequential structure. Sinasabi na ang sequential structure ay steps are performed in strictly sequential manner, each step being executed exactly once. This is the simplest method of control. It is easy to develop and understand. Ano nga ba ang significance ng sequential structure sa C++? Ito ay kung paano ma-access one by one o kung paano ang flow ng iyong code. Ang pwede natin nga palang gamitin na data type na ay ang strings at integer. Ano ba ang string? Ang string ay humahawak ng word o isang pangungusap sa pamamagitan ng double quotation mark. Ang integer naman ay isang uri ng data type na bumibilang o isang numerical number. Ano pang hinihintay natin? Gawa tayo ng sample code ng sequential structure sa dalawang data type na nabanggit ko. Una, pumunta tayo sa code blocks na IDE at ang gagamitin natin IDE, create new project, console application, tapos C++. Tapos gawa tayo ng title. Pwede na title natin sequential structure. Tapos next, fin.cpp. Alam naman natin na ang laging basic na ito ng C++ ay magsisimula lagi sa hello world o yung pag-cout o pag-print ng hello world. Ngayon, iba naman. Gagawin naman natin ay yung data type na string sa sequential structure. Kung paano ba ito? Una, string o yung data type na string. Tapos variable name. So, pwede variable name natin. Kunyari, first name equal, then double quotation mark ang hello. Tapos semicolon. Then ulit, string, last name equal, and double quotation mark ulit. Sa loob ng double quotation mark ay magiging siya natin mamaya. Kung samahin natin yung dalawang yan. Sunod, ito na yung formula. String. Tapos pala natin dito, full name equal, tapos first name, tapos operation or operator na plus and last name semicolon. Tapos dito naman nalagyan natin yung cout o yung big print na cout insertion tapos double quotation mark ulit. Tapos nalagyan naman natin dito my full name is, tapos call out natin yung full name, kukunin natin yung full name dito. Tapos end line semicolon. Try natin run. Makita natin na nag-run naman siya. Nag-run walang error. Ngayon next natin gawin yung integer na data type. Paano naman yan? Delete natin ulit to. Lagay natin int num1 tapos equal. Lagay na lang natin ng value na 40 semicolon. Ganun din dito sa kabila, int num2 is equal, lagyan natin ulit ng value na 50 kunyari kasi semicolon. Ngayon ang gagawin natin int sum equal num1 plus num2 semicolon. Ngayon gagawin natin number is double quotation mark, tapos wala natin yung sum, tapos end line. Try natin kung walang makikitang error. Natin ilagay nyo lang build on run. So nagkaroon ng error. Saan ba yun? Num1. Ayun, nagdoble yung m, yung ano n. Try natin. Yan, nag-run. So tama ang code natin. Ganyan lang ang sequential structure. Paano naman pag merong input? Paano? Lagyan natin yan, int num1 semicolon, int num2 semicolon ulit. So lalagay tayo dito ng cout insertion
double quotation mark, enter, first number, semicolon, tapos C-in, insertion ulit, tapos double, ikaw naman natin ng naman, semicolon, tapos C-out ulit, enter, second number, semicolon, save ulit, ng 2, lagyan natin yung ng 2, so lalagyan na tayo ng formula. Yung formula na yun, lagyan tayo dito in sum equal ng 1 plus ng 2, tapos semicolon. Semicolon po ay yung lagyan po, statement po, and sinalala naman natin sa pinakahuli at yung pinaka-print o yung magiging value niya. Sige out, semicolon, the sum of these two numbers is, tapos lagyan natin yung sum, tawagin natin yung sum, tapos insertion ulit, tapos end line, semicolon. Lagyan natin i-run if walang makikita ng error. Hindi nakita ng error, so nawala yung insertion ko. Paano bago natin i-run, ang muna nga ito lalabas dyan, ito, yung code na ito, then sunod, ito, yan, kasi ito yung magiging output yan. Ngayon build and run natin, mag-run, wala ng error, mag-run naman po siya. Okay, enter first number, kanyari 40, so dito lagyan natin 50, and the sum of these two number is 90. Tama naman po yung na-code natin, lumabas din yung result po, yung result na 90. So, ang mga challenges lang naman dito is yung nakakalimutan lang yung token o yung mga semicolon, mga insertion operation, operator, ganyan. Tsaka yung mga formula. Yun lang po ang mga challenges na pwedeng kaharapin habang ginagawa ko tong project na ito. At inside ko naman, kunyari kapag gagawa ka ng code na ganito, pwede kang makatulong, like pwede gumawa ng sarili mong calculator, ng sarili mong program, no? At yun lamang po ang aking video project. Salamat po.